Mga kababayan, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Sa Mayo 6, 2026, ilan lang na araw mula ngayon, magsisimula na ang pinakamalaking pagbabago sa SSS at GSIS pension payout na hindi pa nalalaman ng karamihan sa mga pensyado. May 16,500 bonus na inihanda para sa mga kwalipikado, ngunit may mga requirements na kailangan mong matugunan na yon bago pa man dumating ang petsa na yon. Kung hindi mo malalaman ang mga ito sa susunod na ilang minuto, posibleng mawalan ka ng pera na para sa iyo naman talaga. Nandito ako ngayon para ibahagi sa inyo ang bawat detalye, kung sino ang makatatanggap, kailan darating, at paano ito kunin ng tama. Huwag kang aalis sa video na ito. Ang impormasyon na ito ay literal na nagkakahalaga ng libu-libong piso para sa inyong pamilya. Mga kababayan nating mahal, lalo na kayo na 60 pataas, kayo na nagtatrabaho ng buong buhay para sa inyong pamilya, kayo na nagbayad ng kontribusyon sa loob ng maraming taon. Pakiusap, manatili kayo rito sa loob ng susunod na 50 na minuto lamang, sapagkat ang impormasyong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay may direktang epekto sa inyong pera, sa inyong kalusugan, at sa kinabukasan ng inyong pamilya. Hindi ito rumor, hindi ito hula. Ito ay mga opisyal na pagbabago ng SSS at GSIS na epektibo na at maraming pensyado ang hindi pa nalalaman. Ngayong Mayo 2026 at lalo na bago dumating ang Mayo 6, 2026, may mga bagay na kailangan ninyong gawin, may mga bagay na kailangan ninyong i-verify, at may mga bagay na kailangan ninyong kunin bago pa man malagpasan ang deadline. At ito ang eksaktong gagawin natin ngayon. Isa-isahin natin ang lahat ng detalye ng malinaw, ng simple, at ng walang iwanang tanong sa inyong isip. Pag-usapan muna natin ang pinakaimportanteng balita, ang 16,500 bonus. Narinig na ninyo ito marahil, pero alam ba ninyo kung totoo ito para sa inyo? Kasi hindi lahat ng pensyado ay otomatikong makakatanggap ng halagang ito. May mga kondisyon, may mga requirements, at marami sa ating mga kababayan ay nasasabitan ng ganitong bagay dahil lang sa hindi nila alam ang mga detalye. Para sa mga SSS pensyonado, ang 16,500 na ito ay kombinasyon ng dalawang pangunahing benepisyo. Ang una ay ang 13th month pension, ang dagdag na benepisyo na katumbas ng isang buwang pensyon na inilalabas ng SSS tuwing katapusan ng taon o minsan ay bilang supplemental release sa iba't ibang buwan ng taon. Ang ikalawa naman ay ang Annual Cost of Living Allowance o COLA. Isang adjustment na layunin ay tulungan ang mga pensyado na harapin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin sa ating bansa. Ang 16,500 ay hindi isang fixed na halaga para sa lahat. Ito ay isang tipikal na halaga para sa isang pensyado na tumatanggap ng 5,000 hanggang 7,000 bawat buwan. Kung mas mataas ang inyong monthly pension, mas mataas din ang inyong bonus. Kaya ang unang bagay na dapat gawin ay alamin ang inyong exact na monthly pension amount at kalkulahin kung magkano ang inyong expected bonus. Para sa mga GSIS pensyonado, ang 16,500 ay may kaugnayan sa Pension Boost Program at ang approved supplemental release para sa mga miyembro na natutugunan ang minimum na 15 na taon ng serbisyo sa gobyerno. Napakahalaga rito ang isang detalye. Kailangan kayong naka-enroll sa automatic pension crediting para matatanggap ang halagang ito nang walang karagdagang hakbang. Kung hindi kayo naka-enroll, hindi kayo automatikong makatatanggap. Kaya ang tanong ngayon ay, naka-enroll ba kayo sa automatic pension crediting ng GSIS? Kung hindi kayo sigurado, iyon ang unang bagay na kailangan ninyong i-verify ngayong araw na ito. Ngayon pag-usapan natin ang mga kwalifikasyon. Para sa SSS, tatlong pangunahing kondisyon ang kailangan mong matugunan. Una, kailangan kang maging aktibong pensyado. Ibig sabihin, hindi suspended ang iyong pensyon. Paano nasususpend ang pensyon? Ito ay nangyayari kapag hindi ka nag-submit ng iyong Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Maraming seniors ang hindi alam na may ganitong requirement pala. Kaya kung hindi ka pa nag-submit ng ACOP sa nakaraang Nobyembre, posibleng suspended na ang iyong pensyon ngayon at hindi ka makatatanggap ng kahit anong bonus. Ikalawa, kailangan na rehistrado ang inyong bank account sa inyong SSS record. Hindi lang sapat na mayroon kang bank account, kailangan na nakalink ito sa inyong SSS profile. Kung binago mo ang iyong bank account kamakailan at hindi mo ito na-update sa SSS, maaaring mapunta ang iyong pensyon sa maling account o hindi ito maidepositong tama. Ikatlo, kailangan na updated ang inyong personal na impormasyon sa SSS, kabilang ang iyong address at contact number. Dahil sa mga kaso ng di matagumpo ang disbursement, ginagamit ng SSS ang inyong contact information para ma-notify kayo
Para sa GSIS, ang mga kondisyon ay katulad. Kailangan kang maging regular retiree o old age pensioner. Ang iyong e-card o UMID ay dapat active at nakakonekta sa iyong land bank o DBP account. At tulad ng nasabi, kailangan kang naka-enroll sa automatic pension crediting. Kaya bago tayo magpatuloy, nais kong bigyan kayo ng isang simpleng listahan ng mga dapat ninyong i-check ngayon bago pa dumating ang Mayo 6, 2026. Para sa SSS, una, i-check ang inyong pension status. Active o suspended ba ito? Magbukas sa MySS app o portal o tumawag sa SSS hotline sa 1455. Ikalawa, i-verify na naaka-register ang inyong bank account sa inyong SSS record. Ikatlo, i-check ang inyong ACOP submission history. Nakasubmit ba kayo para sa nakaraang taon? Para sa GSIS, una, i-verify ang inyong enrollment sa automatic pension crediting. Ikalawa, tiyakin na active ang inyong e-card o UMID. Ikatlo, i-confirm na naakalink ang inyong land bank o DBP account sa inyong GC's profile. Kung may alinman sa mga ito na hindi ninyo masigurado, huwag mag-atubiling tumawag sa GSIS hotline sa 88474747. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na nagdudulot ng maraming pagtataka sa mga pensyado ngayong Mayo 2026. Marami ang nagtatanong, bakit parang ibang araw na ang natanggap ko ng aking pensyon ngayon? Bakit hindi pa dumarating ang aking pensyon sa dating PETSA? Ang sagot ay simple. Nagbago ang payout schedule ng SSS ngayong Mayo 2026. Ang bagong schedule ay nakabase sa huling digit ng inyong SSS number. Pakinggan ninyo ito ng mabuti. Kung ang huling digit ng inyong SSS number ay 1 o 2, ang inyong pensyon ay inilalabas sa unang linggo ng Mayo, karaniwang ika-2 o ika-5 ng buwan. Kung ang huling digit ay 3 o 4, ikalawang linggo, humigit kumulang ika-8 hanggang ika-12. Kung ang huling digit ay 5 o 6, ikatlong linggo, humigit kumulang ika-15 hanggang ika-19. At kung ang huling digit ay 7, 8, 9 o 0, ika-4 na linggo, humigit kumulang ika-22 hanggang ika-29. Ang schedule na ito ay naaangkop sa parehong direct bank credit at sa pensyon through remittance centers. Kaya kung dati ay unang linggo ang inyong pensyon ngunit ngayon ay pangalawa o pangatlo na, huwag muna magpanik. I-check muna ang huling digit ng inyong SSS number at ikumpara sa schedule na ito. Para sa mga GSIs pensyonado, walang gaanong pagbabago sa base release date na karaniwang nangyayari sa unang araw ng buwan o sa pinakamalapit na banking day. Ngunit may mahalagang babala. Ang mga pensyado na gumagamit ng provincial post offices bilang disbursement channel ay maaaring makaranas ng 2 hanggang 3 araw na delay ngayong Mayo dahil sa nationwide adjustment ng Land Bank Disbursement System. Kaya kung GSIs pensyonado ka na gumagamit ng post office, huwag mag-alala kung hindi pa dumating ang iyong pensyon sa eksaktong petsa. Maghintay ng hanggang 3 araw. Pagkatapos noon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na GSIS Center para malaman ang status ng inyong disbursement. Ngayon, gusto kong pag-usapan natin ang isang bagay na napakahalagang maalaman ng bawat pensyado at ng kanilang pamilya, ang mga tinatawag naming hidden benefits. Ito ang mga benepisyong hindi karaniwang iniaalok sa inyo kapag pumunta kayo sa SSS o GSIS branch. Hindi dahil inililihim ng mga ahensya ang mga ito, kundi dahil sa dami ng tao at sa dami ng transaksyon. Madalas ay hindi na umabot ang impormasyon sa bawat miyembro. Ang unang hidden benefit ay ang Medicare Integration o PhilHealth Premium Coverage. Kung kayo ay SSS pensyonado at hindi pa kayo naka-enroll bilang lifetime member ng PhilHealth, pakinggan ninyo ito. Sa ilalim ng Senior Citizens Act ng 2010 at ng Republic Act 2645, ang mga senior citizen na 60 taong gulang pataas ay maaaring maging kwalipikado para sa libreng PhilHealth coverage. Ibig sabihin, walang karagdagang premium na babayaran. Ang inyong inpatient at outpatient hospital bills ay may katumbas na PhilHealth coverage ng libre. Ngunit, at ito ang mahalagang bahagi, kailangan pa ring mag-apply at mag-register sa PhilHealth kahit senior citizen na kayo. Hindi ito automatiko. Kailangan ninyong pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth office, magdala ng inyong SSS Pensioner ID o GSIS e-card, birth certificate at inyong senior citizen ID at iparehistro ang inyong status bilang senior citizen member. Ang pangalawang hidden benefit ay ang funeral benefit. Ito ang isa sa mga pinakamalimitang benepisyo ng SSS at GSIS na madalas ay nakakalimutan ng pamilya ng namatay na miyembro. Ang SSS ay nagbibigay ng 20,000 funeral benefit sa pamilya ng namatay na miyembro kahit hindi pa nagre-retire ang miyembro noong mamatay.
Ang GSIS naman ay nagbibigay ng 10,000 hanggang 30,000 depende sa bilang ng taon ng serbisyo. Ang kondisyon ay ito, kailangan itong i-claim sa loob ng 2 taon mula sa petsa ng kamatayan. Maraming pamilya ang nakakalimot o hindi alam ang benepisyong ito at nawawalan sila ng pera na para sa kanila naman talaga. Kaya naman, ibahagi ninyo ang impormasyong ito sa inyong mga anak, mga apo o mga pamangkin para alam nila kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan. Ang ikatlong hidden benefit ay ang disability pension conversion. Kung kayo ay nagsimulang tumatanggap ng disability pension mula sa SSS at ngayon ay nag-65 na kayo, hindi automatiko ang conversion sa old age pension. Depende sa inyong kaso, maaaring kailangan pa ninyong personal na mag-apply para sa formal conversion. At ang magandang balita rito, ang inyong old age pension amount ay maaaring mas mataas kaysa sa inyong kasalukuyang disability pension, depende sa inyong contributions at sa formula ng computation. Ito ay isang bagay na kailangan ninyong personal na tanungin sa SSS branch. Huwag hayaang walang sagot ang ahente. Ikaw ay may karapatang malaman ang iyong computed old age pension amount at ikumpara ito sa iyong disability pension para makapili ka ng mas mataas na halaga. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga bagay na maaaring magbawas ng inyong pensyon. Dahil kailangan nating malaman, hindi lang ang magagandang balita, kundi pati na rin ang mga babala. Ang unang posibleng dahilan ng pagbabawas ng pensyon ay ang hindi pag-submit ng ACOP. Ngayong 2026, ang SSS ay nagpatupad na ng mas mahigpit na enforcement ng ACOP submission, lalo na para sa mga pensyado na tumatanggap ng pensyon sa loob ng 2 o higit pang taon nang walang update sa kanilang record. Ang ACOP ay kailangan isumite tuwing Nobyembre. Kung hindi kayo nakasubmit, kahit walang intensyon na dayain ang sistema, kahit na ospital kayo, kahit nandoon sa probinsya, ang inyong pensyon ay maaring isuspend. Ang magandang balita, may online submission na ang SSS sa pamamagitan ng MySS Portal o ng SSS mobile app. Kung hindi kayo sanay sa teknolohiya, humingi ng tulong sa inyong apo, pamangkin o kahit sa kapitbahay. Ang mahalaga ay masumiti ang ACOP bago mag-Nobyembre ng bawat taon. Ang pangalawang posibleng dahilan ng pagbabawas ay ang outstanding loans. Kung may SSS salary loan o GSIS policy loan kayo na hindi pa nababayaran, huwag kayong magulat kung may deduction sa inyong monthly pension. Ang SSS at GSIS ay may karapatang magbawas ng hanggang 1/4 ng inyong monthly pension para sa loan repayment. Kung hindi ninyo alam kung may loan kayo o magkano ang natitirang balance, pumunta sa branch at humingi ng statement of account. Mas mabuting malaman ang sitwasyon kaysa bigla na lang mabawasan ang pensyon nang walang paliwanag. Ang ikatlong bagay na gusto kong banggitin ay tungkol sa buwis. Ang magandang balita, ang SSS at GSIS pension ay hindi kasama sa taxable income sa ilalim ng National Internal Revenue Code, lalo na para sa mga government retirees. Ibig sabihin, walang withholding tax sa inyong pensyon. Ngunit kung mayroon kayong ibang source ng kita, halimbawa rental income, business income, o interest mula sa bangko, ang mga ito ay maaaring taxable pa rin. Kung hindi kayo sigurado tungkol sa inyong tax obligations, kumonsulta sa pinakamalapit na BIR Revenue District Office. At ngayon, nandito na tayo sa bahagi ng video na pinaka-inaabangan, ang mga estratehiya para ma-maximize ang inyong retirement income. Ito ang mga tip na ginagamit ng mga financial advisor para sa kanilang mga senior clients, ngunit halos hindi nalalaman ng karamihan sa atin. Una, i-diversify ang inyong disbursement. Kung ikaw ay tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng isang account lang, halimbawa land bank, pag-isipang magbukas din ng savings account sa isa pang bangko. Hindi ito para paghiwalayin ng pera kundi para sa seguridad at convenience. Kung may technical issue ang land bank sa araw ng release, may backup kang paraan para ma-access ang iyong pondo. Ang Union Bank at BDO ay parehong may senior citizen-friendly accounts na may zero maintaining balance. Ibig sabihin, hindi kayo magbabayad ng penalidad kahit mababa ang nananatili sa account. Pangalawa, gamitin ang SSS o GSIS loan programs ng matalino. Alam ba ninyo na ang GSIS ay may pension loan na katumbas ng hanggang 3 beses ng inyong monthly pension na may interest rate na 2% lamang bawat taon? Ito ay hindi para sa lahat at hindi ito para gastusin ng walang direksyon. Ngunit kung kailangan ninyo ng emergency fund para sa ospital o para sa ayos ng bahay, ito ay kinikilalang mas abot kayang option kumpara sa personal loan sa bangko. Siguruhing bayaran ito ng mas maaga kung maaari para hindi masyadong maapektuhan ang inyong monthly cash flow. Ikatlo,
Huwag kalimutan ang senior citizen discount na may kaugnayan sa inyong pensyon. Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, kayo ay may karapatan sa 20% discount at exemption mula sa VAT sa halos lahat ng pangunahing bilihin at serbisyo, mula sa gamot hanggang sa pagkain, mula sa transport hanggang sa utilities. Kalkulahin natin ito ng sama-sama. Kung ang inyong monthly gastos ay 8,000, ang 20% discount ay nagbibigay sa inyo ng 1,600 na savings bawat buwan. Sa isang taon, iyon ay halos 20,000 na nakatipid, katumbas ng isang dagdag na buwan ng pensyon. Ito ay hindi kailangang gawin ng 2 beses. Gamitin ninyo ang inyong Senior Citizen ID sa bawat pagbili, sa bawat appointment sa doktor, sa bawat biyahe. Ika-4, isaalang-alang ang paglikha ng simpleng emergency fund mula sa inyong pensyon. Kahit 500 o 1,000 to bawat buwan na naitabi, pagkatapos ng isang taon ay mayroon na kayong 6,000 hanggang 12,000 na pang-backup para sa hindi inaasahang gastos. Hindi kailangang malaki ang naitabi, ang mahalaga ay may naitabi. Ika-5, alamin ang inyong mga karapatan bilang pensyado. Maraming seniors ang hindi alam na mayroon silang karapatang humiling ng complete statement of account mula sa SSS o GSIS. Kabilang ang lahat ng deductions, lahat ng loans, at lahat ng natatanggap na benepisyo. Hindi kayo dapat umalis sa branch nang hindi naintindihan ang inyong financial picture. Kung hindi kayo nasasagot ng ahente, meron kayong karapatang humiling ng supervisor o mag-file ng formal request. Bago tayo magtapos, nais ko ring banggitin ang isang mahalagang babala tungkol sa seguridad ng inyong pensyon. Huwag hayaang mangolekta ng inyong pensyon ang ibang tao kung wala silang Special Power of Attorney o SPA na napatunayan sa SSS o GSIS. Maraming seniors ang naging biktima ng pension misrepresentation. Ito ay isang krimen sa ilalim ng Social Security Act na may katumbas na pagpapalaya ng pensyon. Maaari ring isuspend ang inyong buong account habang nag-iimbestigahan, kaya laging maging maingat. Kung hindi kayo makakarating sa branch ng personal, ang tamang paraan ay ang mag-execute ng notarized SPA at iparehistro ito sa SSS o GSIS bago pahintulutan ang inyong kinatawan na kumuha ng pensyon para sa inyo. Mga kababayan, habang papalapit ang Mayo 6, 2026, nais kong bigyan kayo ng isang malinaw na listahan ng mga dapat na natapos na bago dumating ang petsang iyon. Para sa lahat ng pensyado, i-verify ang inyong pension status, aktibo ba o suspended. I-confirm na updated ang inyong bank account sa inyong SSS o GSIS record. I-check ang inyong ACOP submission history para sa SSS. I-verify ang inyong enrollment sa automatic pension crediting para sa GSIS. I-confirm ang inyong PhilHealth coverage status at mag-apply kung hindi pa kayo naka-enroll bilang lifetime member. I-check kung may outstanding loans kayo at alamin ang natitirang balance. Kung nagawa na ninyo ang lahat ng ito, congratulations! Kayo ay handa na para sa lahat ng pagbabago ngayong Mayo 2026. Mga kababayan, narating na natin ang katapusan ng ating usapan ngayon at sana ay nararamdaman ninyo na mas handa kayo, mas may kaalaman at mas may kapangyarihan para pangalagaan ang inyong kinabukasan. Tandaan ninyo ang pinakamahalaga. Ang 6,500 bonus ay para sa mga aktibo at kwalipikadong pensyado lamang. Ang Mayo 6, 2026 ay paparating na. At ang mga hakbang na ginawa ninyo ngayon ang magdadala ng pagkakaiba sa inyong buhay. Huwag hayaang may maiwanang pera na para sa inyo naman talaga. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan na pensyado rin. At kung may mga katanungan kayo, ilagay sa comment section. Sinasagot ko ang bawat isa. Mahal ko kayo mga kababayan. Ingat lagi.